Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan at welcome po dito sa ating panibagong video. At sa ating panibagong video, magkakaroon lang po tayo ng reaksyon sa mga grupo ng pudno nga Ilocano na gusto po nilang i-disqualify si presidential aspirant Bongbong Marcos. So, ito po ang ating pag-uusapan mga kababayan ko. At bago po tayo dadako sa unahan ay i-welcome muna natin ang ating mga viewers from Luzon, Visayas at sa Mindanao, mga immigrants at sa mga OFWs at sa mga solid fans at mga viewers ni Idol Buzzbox TV. Welcome po dito sa ating panibagong video at welcome din po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page, Buzzbox TV. So sa oras na ito ay ating pong pag-uusapan mga kabayan ang panibagong petisyon na inahain po sa Comelec, no? Nitong December 7, 2021. Meron pong grupo ng mga Ilocano, itong tinatawag na Podno nga Ilocano, na gusto po nilang i-disqualify itong si presidential aspirant Bongbong Marcos. So, yan po mga kabayan, ayon po sa kanila, dahil po ito sa hindi pagbayad ng kaniyang or hindi pag-file ng ITR, no? ITR mga kabayan from 1982 to 1985. Ito po ang kanilang pinaglaban, no? Na hindi po makatakbo sa pagkapangulo itong si presidential aspirant Bongbong Marcos. At sinabi niya po mga kabayan, sinabi po sa isang petitioner na si Crisanto Palabay, petitioner from the group and martial law survivor, sinabi niya po, kaming mga taga Ilocos region, kaming mga Ilocano naniniwala na hindi talaga wala ng solid north. Sinabi niya po ni Crisanto Palabay na sila mga Ilocano naniniwala na wala ng solid north. Sa pamamagitan ng itong petition na ito, no? Ano kaya sa tingin niyo mga kababayan? Meron pa kayang solid north? Kasi yun po ang ating kadalasang naririnig na solid north, no? Pag sinasabi nating solid north ay hindi naman sasabihin natin na lahat ng taga-norte ay bumubuto yan kay former Senator Bongbong Marcos. So tulad ng sinasabi natin sa ating mga live streaming, hindi ibig sabihin na solid north ay lahat, no? Pag sinasabi nating solid, majority po sa mga botante ay mapupunta po kay former Senator Bongbong Marcos. So ngayon mga kabayan, at ito na, may na sinabi po ni Crisanto Palabay na sila po'y grupo ng mga Ilocano, naniniwala po sila na wala ng solid north, no? Wala ng solid north mga kababayan ko. So ito mga kababayan, no, ating pong nakikita ngayon dito na habang palapit ang eleksyon, palapit ng eleksyon, hindi pa po natapos yung mga ibang disqualification case na or yung mga petition mga kabayan laban kay former Senator Bongbong Marcos, padami ng padami, no? Padami ng padami at si former Senator Bongbong Marcos ay hindi po siya natitinag sa mga isyu sa ginagawa sa mga petitioners, no? Tuloy-tuloy lang po itong si former Senator Bongbong Marcos. Kagaya nung nakaraang mga araw, merong naghain ng petition at nung nakaraang linggo ay pumupunta po sila sa Caravan doon sa Nueva Ecija. At ngayong araw, habang merong naghain ng petition laban sa kanila, pumupunta po siya sa Davao kasama po si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio at sa kanyang mga kasamahan. So ibig sabihin, tuloy-tuloy lang po ang kanyang pananaw sa pagtakbo sa pagka-presidente. Never po siyang na-discourage mga kababayan, no? Ibig sabihin, meron siyang magandang pananaw sa kanyang sarili para sa ating bansa na hindi po siya lilingon, no? Kahit kanino. Ay tuloy-tuloy lang po itong si former Senator Bongbong Marcos. Kitang-kita naman natin, no? Kahit padami ang mga petition, mga paninira, patutsada laban sa kanya. Pero makikita natin sa survey ay nag-number 1 pa rin itong si former Senator Bongbong Marcos mga kabayan. So yan ay base po sa ating nakikita, patuloy lang
na kahit marami pong mga petition ang ginagawa ang mga petitioners, ipatuloy pa rin na naniniwala ang taong bayan kay former Senator Bongbong Marcos, kasi makikita natin sa mga survey, mga kalye survey, at higit sa lahat sa mga karaban na kanyang dinadaluhan ay marami talaga pong tao, mga kabayan. Pero hindi po yan ibig sabihin na marami na pong tao sa karaban at siya po yung nag-number 1 sa mga survey at iba't ibang klaseng survey ay sigurado na siya na po ang manalo. Hindi po yan ang ating pagbabasihan, mga kabayan. So ngayon, atin naman din pag-uusapan kung ano naman kaya ang sagot ng kaniyang kampo patungkol dito sa mga petition or mga disqualification case laban po sa kanilang mga kabayan. No? Ayan po ang ating pag-uusapan. Kasi ang sabi din po, mga kabayan, ni Margarita Salonga, isa po itong petitioner din, no? Isang petitioner, sabi niya, mga kabayan, nagbayad tayo ng buhis, hindi tayo nakakatakas whether we like it or not. Kinakaltasan tayo, tapos may isang tao na meron lang pangalan, basta na lang siya makakatakas at hindi makakatakas at hindi nagbabayad ng buwis. Papayagan ba natin yung maging pinuno? Margarita Salonga, another petitioner, said. Ito po, si Salonga is a granddaughter of the late Senate President Jubito Salonga. Apo to siya ni late Senate President Jubito Salonga. A key position leader during the term of the late President Ferdinand Marcos Sr. Ito kasi ito ang mga case talaga na pinapile at pinapetition laban sa kanya, halos lahat ay magpare-pareho yung sa ITR na hindi siya nakapag-file, mga kabayan. Pero ito po ang sinasabi na malinaw po sa sinasabi sa spokesperson ni former Bongbong Marcos. Ito po ang sabi ni spokesperson Victor Rodriguez. Sabi niya, the petition is another of those no-sans petitions. Although he said that their legal team is now addressing it. Ito, while we maintain that these petitions are nothing but no-sans cases, we urge those who are behind this pathetic stance to please respect the Filipino people and their democratic right to decide for themselves and their collective future. Sabi po yan ni Attorney Rodriguez. Sabi niya po, mga kabayan. At meron pa siyang dagdag. In addition to disqualification petition, Marcos is also facing 3 cases seeking to cancel his certificate of candidacy, which would bar the COMELEC from accepting his candidacy and prevent his party from replacing him with a substitute. It takes effect. He is also facing another petition to declare him as a no-sans candidate. So, ito, mga kababayan, ay ating makikita dito. Sinabi na po ni Victor Rodriguez na ang lahat ng mga petition na ito ay another no-sans petitions. So, ibig sabihin, walang kwinta, no, ang mga petitions na ito, mga kabayan ko. At sabi niya po dito, mga kababayan, siya po yung nanawagan, no? Sabi niya, please respect the Filipino people and their democratic right to decide for themselves and their collective future. So, ito, no, ang kanyang panawagan sa mga kababayan natin, no, lalong-lalo na kung sino ang nasa likod dito, na irespeto natin ang mga Pilipino sa kanilang sa ating demokrasya. Kasi we are here in the Philippines, we are living in the country of a democratic. So, that's why malaya tayo na mamili kung sino ang iboboto natin. So, sa ating nakikita dito, mga kabayan, no, from the start, nung unang petition laban kay former Senator Bongbong Marcos, makikita na natin dito na unti-unti nang parang ginigipit, no, itong si former Senator Bongbong Marcos sa kanyang pagtakbo sa pagka-presidente. Unti-unti po siyang ginigipit, mga kababayan ko. So, ang tanong natin dito, kung gusto niyong lumaban ng patas, kung gusto nyo tatakbo sa pagka-presidente, dapat fair kayo, no? At lumaban kayo ng patas, no? Huwag po yung puro ganito, parang
ano po, na pigilan nyo ang pagtakbo ni BBM. So, sa tingin nyo ba mga kababayan, sa tingin nyo ba, kung hindi makatakbo si BBM, let's say, or halimbawa, no, sabihin natin, na ma-disqualify itong si BBM, halimbawa lang halimbawa, ma-disqualify, hindi makatakbo. Ano kaya sa tingin nyo? Yung mga supporters ni BBM ay mapupunta kaya doon sa mga pinklawan? Yung mga supporters ni BBM ay mapupunta kayo doon sa mga yellow cards na walang silbi sa ating bansa? Mapupunta kaya? Ano kaya sa tingin nyo? Bakit nyo ginigipit itong si BBM? Ano ba sa tingin nyo? Makakuha ba kayo ng maraming boto sa mga supporters ni BBM? No way! No? Hindi po mga kabayan. Alam nyo po, pag palagi nyo pong ginaganito, ginigipit po sa pagtakbo sa pagkapresidente itong si BBM, mas lalo pong tumitigas ang puso ng mga supporters at lalo pong hindi po mapupunta ang kanilang suporta papunta sa inyo. No? Hindi po mapupunta mga kabayan ko. So, yun nga, kahit anong gawin nyo dyan, hindi po mapupunta ang kanilang mga suporta sa mga BBM, no, or sa mga Marcos loyalists, hindi po. Baka kung sakaling hindi makatakbo, hahanap sila ng panibagong kandidato na makikita nila na ano po, parehong mga plataforma ni BBM. Pangalawa mga kababayan ko, the more na maraming mga petition, maraming mga disqualification case laban kay BBM, ang taong bayan mas lalong minahal nila itong si BBM. Kitang-kita yun, no? Kahit sa mga career survey, sa mga iba pang mga survey, sino ba ang nag-number 1 ngayon? Sino ba ang nag-number 1? Kung tatanungin mo ang mga tao, sino ba ang kanilang iboboto? Makikita nyo mga kabayan na although wala pa pong election, pero magkakaroon tayo ng idea kung sino talaga ang magwagi at mananalo sa darating na halalan. Although hindi ko po sasabihin na si BBM ay mananalo kasi so far sa kasaysayan ng Pilipinas ay bihira lang po ang nanalo sa early leading survey, no? Bihira lang po 'yan. Kaya nga sinasabi nila na baka ngayon babasag po ni BBM ang early leading survey na hindi po nanalo sa halalan, no? Baka ngayon babasag po mga kabayan. So ang ating pinag-usapan ay patungkol dito kay BBM na kung saan ay mas lalo pong minamahal siya ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga pangyayari ngayon na padami-padami ang kanyang mga hinaharap na mga disqualification case. Pero ang kanyang mga supporters ay patuloy pong sumusuporta, nagkakaroon ng mga caravan every Sunday at sa iba't ibang lugar at tuloy-tuloy po si BBM. Hindi po siya nagpatitinag mga kababayan ko. So, kung meron po kayong mga komento patungkol dito sa panibagong petition laban kay BBM, pwede nyo pong i-comment dito mga kabayan sa ating comment section at ating po yung babasahin.